Yo, what's good, G's? Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si James at ngayon tayo ay mag-pre-predict dahil nanalo ako sa mga pinusta ko sa predictions ko sa UFC 300. Napag-isipan ko na gawin ko i-content yung prediction list ko rin para sa Matira Mayaman rap battle. So, let's go. Uuna tayo sa left side, then right side. So, nasa left side si Mott, J-Black, Poison 13, Pistolero, Lanzetta, Lip Cram, Sak Maestro, and Zaki. Sensyahan nyo na yung image na nakuha ko dahil ito yung recent lang na listahan. Lumabas na kasi yung mga resulta at yung mga laban nila. Kaya meron ng pumunta sa next round. Pero ibibigay ko pa rin sa inyo yung prediction ko. So, first of all, Mott versus J-Black. So, para sa akin, si Mott talaga yung panalo. Yung na battle. Ang ganda ng mga bara at angles na dala niya nun. Pero, yun, nakapag-desisyon na si Boss P na si J-Black na lang ang ipapanalo. Pero feel ko na pressure siya sa crowd nun at crowd reaction na si J-Black yung panalo. Magaling naman si J-Black kaso para sa akin, agree ako sa ibang judges doon na maganda yung mga bara ni Mott. Para sa akin si Mott yung panalo. Pero props kay J-Black. So punta sa next round is si J-Black. So J-Black, yung prediction ko sana is si Mott. So J-Black next round. So pupunta tayo kay Poison 13 versus Pistolero. Kung Poison 13 versus Pistolero, magaling si Poison eh. Magaling din si Pistolero. Depende sa anong ipapakita ni Poison 13. Siguro para sa akin, Poison 13. Kasi magaling yung mga wordplays ni Poison eh. Yung battle nila ni Six, ganda din nun. Madami siyang mga notable na mga battles. At si Pistolero din naman. Pero para sa akin, itong match-up na ito, Poison 13. So, sa second round, J-Black versus Poison 13 ang prediction ko. Next is Lanzetta versus Lip Cram. So, hindi ko masyado kilala si Lip Cram. Mas napapanood ko parati si Lanzetta kasi kasama niya si Akata eh. Lodi din yun si Akata. Pero Lanzetta, yung flow, wordplay, yung multis niya at yung delivery niya, napaka-solid. So, Lanzetta ako dahil lang hindi ko masyado napapanood yung mga battles ni Lip kasi hindi ko lang siya trip. Si Lanzetta yung napapanood ko parati. Well, if malakas naman si Lip Cram, I'm still rooting for Lanzetta dahil sa yun nga, flow niya, bars niya, angles at delivery niya, yung boses niya sa bawat spit niya sa battle is walang kupas. So Lanzetta ako dyan. Lanzetta versus Lip Cram. Para sa akin, Lanzetta. So, Sak Maestro versus Zaki. Itong dalawa, ang predict ko naman talaga is Sak Maestro yung mananalo dahil sa experience niya sa battle. Si Zaki, hindi pa naman siya ganun ka, eksperyensado kung ikumpara siya kay Sak Maestro. Pero, si Zaki, ang ganda kung napanood nyo yung review ko kay Sak Maestro versus Zaki, ang ganda ng napakita niya. Kaso, yun nga, naharap siya sa preparadong Sak Maestro. Si Sak dun, yung mga setups niya, mga bars niya dun, angles, napaka-solid. Si Zaki naman, yung delivery niya at energy from round 1, round 2, round 3, hindi naputol. So, yun yung best performance ni Zaki for me. Ganda nang napakita ni Zaki. Pero yun nga, natapat siya sa preparadong Sak Maestro. At syempre, meron din ako konting bias kasi same kami ni Sak Maestro na taga Davao City. Syempre, Sak Maestro ako. Pero props pa rin kay Zaki. Yung energy niya at delivery at yung mga bars niya, maganda rin. Pero yung energy at delivery niya, yun yung nagsta-stand out eh. Kaya maganda yung consistency nun. Props sa kanya. Pero Sak Maestro yung nanalo, kaya Sak Maestro yung pupunta sa next round. Kaya for me, yung prediction ko dito for the second round, J-Black versus Poison 13, Lanzetta versus Sak Maestro. Para sa akin, ang pupunta sa round 3, kung J-Black versus Poison 13, Poison 13 para sa akin. Dahil kilala naman si Poison sa sa pagiging Mokojin ng flip top. Kung si Mokojin yung sa Tekken, yung gumagaya ng mga style ng ibang mga character o mga fighter. Si Poison yun. Magaling siya dun. Kaya niyang kopyahin yung mga style kaya niya hanapan ng butas yung mga makakalaban niya sa entablado. Kaya para sa akin, kung J-Black versus Poison 13, para nga sa akin, talo na si J-Black kay Mott eh. Dapat si Mott na yun sa next round. Pero J-Black versus Poison 13 para sa
Poison 13 pupunta sa third round. So, Lanzetta versus Zack Maestro. Kung titignan niyo naman yung past battles ni Zack, hindi siya preparado, nacho-choke siya sa mga battles niya. Well, iba yung nakita niyang Zack Maestro dito eh. Feel ko, dahil ginalingan ng mga kalahok, dahil itong Matiram Mayaman is 1 million yung premyo. Tapos meron pang championship ring. At isa pa, nung napanood ko yung vlog ni Zaki, kahit natalo sila, meron silang consolation prize. Plus, meron pa silang cut sa percentage sa kita ng YouTube video views mismo ng battle nila. So, kaya feel ko kaya yun din yung nakapag-inspire kay Zack Maestro na maging preparado. Ipakita niya, meron siyang ma-prove sa tao na kaya ko ibalik yung Zack Maestro na nakilala ako at yung Zack Maestrong magaling sa battle. If ever consistent si Zack Maestro, consistent siya sa sulat niya, bara niya sa tournament na ito, simula nung kay Zaki. Third round for me, Zack Maestro. Pero if hindi, posibleng mag-proceed sa next round is si Lanzetta. 50-50 ako rito. Pero yun nga, gagamitin ko lang yung bias ko. If preparadong Zack Maestro at 100% pa rin yung makikita natin, Zack Maestro ako. So, Poison 13 versus Zack Maestro. So, Poison 13 versus Zack Maestro. Idol natin tong dalawa, Mokujin versus Zack Maestro. Pero feel ko mahihirapan si Zack Maestro dito dahil nga sa style ni Poison 13 sa battle at yung ganda ng mga wordplays niya. We will never know kasi alam niyo naman yung mga plot twist o mga last minute na twist sa battle. Isa rin parang factor na rinig, if napansin niyo sa battle ni Zaki versus Zack Maestro, kinall out niya si Six na gusto niyang makaharap. So, posibleng gagalingan niya para makalaban niya si Six Threat sa finals. For me, Poison 13 ang darating sa finals. Pero if preparadong Zack Maestro ang makikita natin, posibleng Zack Maestro ang finals. Pero for me, third round papunta sa finals, Poison 13. So next, pupunta tayo sa right side. Shay versus Zaito, Aklas versus Invictus, Six Threat versus K-Ram, Akata versus Badang. So right side, napakadaling i-predict ito. For me, si Shay, nakikita mo pa siyang nagja-judge sa mga tournament, flip top, na-expose pa rin siya sa scene, sa eksena. Hindi ko alam if ganun ba ka-prepared si Zaito, pero for me, yung mas exposed sa battle rap, sa battle scene. At si Shay, nandun siya sa sa vlog ni Looney, sa break it down ng mga bara. So, na-expose pa rin si Shay sa hip hop o sa battle rap. So for me, napaka-easy. Shay ang panalo dito. So, Aklas versus Invictus. Ang prediction ko dito is Aklas. Dahil si Invictus, hindi naman siya, for me lang, hindi naman siya ganun kagaling. I-compare mo kay Aklas. Yun, nagbago naman si Aklas sa mga vlogs niya and all. Magandang panoorin tong Shay versus Aklas. Then, next, Six Threat versus K-Ram. Automatic Six Threat. Napaka-mismatch nito kasi K-Ram iharap mo kay Six Threat. Dog. Mismatch. K-Ram versus Six Threat. Kilala niyo si Six Threat. Halos lahat ng battle niya prepared, ganda ng linya, napakalinis ng setups. Ang mga bara niya napakabigat. Bawat suntok, haymakers, napakaganda ng mga rebuttals. Six Threat talaga. Nakita niyo naman yung battle nila, kayo na lang humusga. Six Threat. Para sa akin, yung prediction ko pa rin is Six Threat. Kaya, Six Threat talaga yung pupunta sa second round. Next, Akata versus Badang. Napaka-easing i-predict ng right side. Akata versus Badang. 5 taon ng caveman yun. Di ba? Caveman naman si Badang galing yan sa Bilibid. Yung tao matagal nang wala sa eksena. Yun pa rin, yung exposure mo pa rin sa battle rap at isang factor din yan sa isang MC. If a-apply ka sa isang trabaho tapos wala ka masyadong experience,
sino ba namang kukunin ng employer? Syempre yung mas mataas yung experience at exposure. Yun yung kukunin nila. Kailangan naman mag-train naman sila ng bago. Feel ko dinagdag lang si Badang dito para sa views, para sa clout, sa fame, para sa ano pang gain na makukuha nila dyan. Si Badang para sa akin parang ano lang siya parang nandyan lang for the sake na yung name niya. Pero wala tong match kay Akata. Si Akata, nakita nyo naman yung mga previous battles niya sa Flip Top at exposure niya sa rap battle scene. Malayong malayo kay Badang. Si Badang, yung lumabas siya sa PSP, napaka-whack, napaka-weak. Hindi siya yung Badang na naalala niyong magaling sa Flip Top noon. No offense. Pero yung ang prediction ko dito, Akata talaga yung mananalo. So, caveman si Badang, automatic, Akata yung mananalo. Ngayon, 6th threat versus Akata. Automatic na naman. 6th threat. Ano pa ba? Well, kasi yung style ni Akata yung parang real talk siya at eye-opener na mga bara. Yung mga angles niya, pang halos arik na lang ang natatamaan, flip top, ganun. Well, oo, maganda yung advokasya niya, napa-level up niya. Unti-unti yung TF ng mga MC, which is great, which is good. But, if tingnan natin sa skills, 6th threat, 6th threat yung mananalo. Akata versus 6th threat. Easy prediction, 6th threat. So, 3rd round, 6th threat. Shay versus Aklas. Hindi na kasi masyadong bumabattle si Shay at Aklas. Kaya hindi ko masyadong mapipredict kung sino mananalo sa kanila. Kaya magandang panoorin nung laban na to. For me, Shay versus Aklas. If ever preparado na Aklas at kakaibang angles at ibang style na Aklas ang makikita natin sa second round, for me, Aklas yung mananalo. Pero if yung consistency ni Shay sa kanyang style at paano siya bumattle is similar or same nung una, for me, Shay ang mananalo. Pero mas mabigat pa rin yung factor kung sino mas exposed sa battle rap scene. Yung legend naman tong dalawa isa sa mga idol ng marami. Shay versus Aklas. Maganda to. So, for me, ang mananalo is si Aklas. Aklas. For sure, Aklas. Pero, pwede pa rin. Yun nga ang merong risk pa rin kapag nagpipredict ka or pumupusta ka sa mga battles dahil yun, depende sa baon ng mga MC na dala kung gaano sila kagigil para sa premyo na ito, kung gaano sila kagutom. So yun. Aklas versus 6th threat, easy prediction pa rin. Kahit sino pang line up dyan sa right side, ihaharap niyo kay 6. Tapon to lahat 6th threat, haharap mo dyan lahat. Kung preparadong 6th threat at 100% yung ipapakita niya, yung mga angles niya napakaganda, 6th threat talaga ang mananalo for the 3rd round. So, ikukumpara mo siya kay Akata, wala masyadong malayo sa skills pero yung advocacy at mga gusto ipaparating ni Akata, solid yun. Aklas versus 6th threat, easy prediction for me, 6th threat. Now, Poison 13 for the finals versus 6th threat. Yan yung prediction ko for the finals, 6th threat versus Poison 13. I'm rooting for 6th threat, still bias. May kaunting bias, pero hindi niya naman maitatanggi yung skills niya at skills ni Poison. Tignan na natin kung anong maipapakita nila. Pero for me, I'm rooting for 6th threat. But yun, uulitin ko, if preparadong Sack Maestro at consistent yung maipapakita niya, posible sa finals magaganap yung predict ni Sack Maestro sa battle ni Zaki na makakaharap niya si 6th threat. So, napaka-solid nun at excited ako na dalawang taga Davao City ang maghaharap sa finals. If ever, preparado si Sack at walang mga choke at mga maganda yung mga linya at bars na madadala niya sa round 3, hindi si Poison makakaharap ni 6 kundi si Sack Maestro.
if yun ang mangyayari sa finals, hindi si Poison versus 6, Sak Maestro versus 6 Threat ang mangyayari sa finals, for me, panalo pa rin yan dahil Davao City, dalawang nag-represent, dalawang taga Davao, at dalawang magkakaibigan ang mag-battle sa finals. Yeah, that's my prediction para sa matira mayaman, pangil sa pangil, battle tournament. Ikaw, ano sa tingin mo? May iba ka bang gustong idagdag o i-adjust sa predictions na to? Comment down below kung ano yung prediction list mo para sa tournament na ito. Maraming salamat sa papanood. I'll see you in the next video. Peace!